Hello, musta po? Magandang araw sa inyong lahat. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit. Etong si dating Pangulong Duterte. Hindi ba nagsalita ngayong araw na to ang Korte Suprema? Sinasabi nila na wala kaming natatanggap na petition tungkol doon sa 16 million signatures sa Facebook calling for the President's resignation. And besides, kahit i-check nyo po, yan, yung nakikita nyo dyan, kahit i-check nyo po yan sa Facebook, hindi po ninyo makikita kung ilan na yung signature doon. Siguro kapag pinindot mo yung sign the signature, na hindi ko ginawa, kasi ayokong mag-take part doon sa signature campaign na yan. Kaya sinasabi nila na mabilis daw kumalat, nagkaroon na raw ng, ang dali-dali po niyang pekein, putragis. Ayan o nakikita niyo dyan, pwedeng magbayad. Di ba? $5, mga ganon. Kikita't kikita sa Facebook dyan para i-promote nila yan kung kani-kanino. Pwede ring ipaboost yan. 'Di ba? Na yung mga Indiano, yung mga Pakistani, Palestino, kung sino-sino pa diyan pipindot tapos isang taong DDS na merong 50 account, lahat 'yan magpipindot. O di 16 million nga naman agad ng ganung kabilis. 'Di ba? Hindi niyo naisip sinasabi ninyo na may ganung petition, unang-una, ano ang aksyong gagawin ng Korte Suprema ron? Hindi naman po pwedeng maging basihan yan para sabihin ng Korte Suprema, BBM resign. Bitopak ba kayo talaga? Di ba? Nag-iisip ba talaga kayo? Ganito na lang, naiintindihan nyo ba talagang maigi ang legal processes? Di ba? Ano ba yung manner of removal from office of the sitting president? Sino-sino yung mga impeachable officials? Alam nyo ba talaga yan? Di ba? Bakit nagsisikmura ninyo na yung mga tao na naniniwala sa inyong mga DDS influencers ay palamunin nyo ng kasinungalingan? Diba? I don't know if you guys are real Christians. Kasi binabanggit doon na bawal magsinungaling. Bakit parang tila totoong na kulto kayo? Religious practice nyo na ang fake news. Ano ba to? Ito ba yung pampakalma nyo sa sarili ninyo? Inuuto nyo yung sarili ninyo mula sa pagkatalo na naaresto na si dating Pangulong Duterte, si Tatay Diggs? And wish niya to Sabi niya noong 2017, do not drag me to ICC kasi yung mga yan, bla bla bla. Sino ba yung mga, mga prosecutors dyan, yung judge dyan, who appointed you there, bla bla bla. Pag ako nagpunta dyan, sampalin ko yung mga yan. Oh, di ba? Tapos panay sabi yung 2018, bring it on. Oh, tapos kinalas niya yung Pilipinas sa ICC. Ngayon, hindi niya ma-avail tuloy yung ibang mga biyaya tuloy ng pagiging member. Di ba? So, hindi applicable sa kanya tuloy yung mga existing na mga patakaran doon. Ito pa, recently sa Quadcom, sinabi rin niya na magmadali ang ICC. Puntahan na siya kung pwede bukas na. Pasensya na, na-delay ang ICC sa paglabas ng warrant of arrest sa kanya at ngayon lang po siya, pinalipas lang yung bagong taon at nagbinigyan siya ng advanced birthday gift tong pagka-aresto sa kanya. Diba? Sabi nga sa kasabihan be careful with what you wish for. Kasi baka ibigay sa iyo, mapait pala. But, ganun pa man. Diba? Abogado siya, alam niya yung ginagawa niya, alam niya 100% yung sinasabi niya. Oh. Ngayon nagsalita yung Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema na peki yan. Wala kaming natatanggap na ganyan. Na may 16 million na petition, blah blah blah. Wala. Paano ngayon to? Panibagong setback na naman sa inyong integrity. Ikinalat nyo pa. Diba? Dapat sa inyo, ipadampot ng ICC. Ewan ko ba, ang bait ng DOJ natin Dapat kinakasuhan kayo Kasi ang fini-fake news nyo na is government institution. Hindi na to, hindi klaseng yan na fake news na yan. Hindi na po ito, paglalabas o pagpunan ninyo because of disappointment in relation to the performance of duty ng mga taga-Supreme Court. Sinisiraan nyo na ang kanilang integrity. And therefore, talaga yan? Libelous statement talaga yung ginagawa ninyo. Libelous action. Therefore, dapat kayong kasuhan sa katarantaduhan na yan. Putragis, akala ko bang pinagmamalaki nyo yung Korte Suprema? 12 ang appointees ni Duterte. Hindi naman po pwede ng isang appointee ng dating Pangulong Duterte, yuyura ka ng mahabang panahon na binuno niya.
para makamit niya yung posisyon na yan. Ang naging instrumento lang ni Duterte, na baka nga hindi nila personal nakakilala dati pa, mandato niya, utos sa kanya ng constitution niya na siya yung mag-a-appoint. And other than that, wala na. Di ba? At saka yung mga taong yan, recommended yan ng hindi mga politiko, kung hindi, ng mga legal luminaries natin, yung mga nasa Integrated Bar of the Philippines. Oh, mga naka-shortlist yung mga yan. Mga, kumbaga, the best among the best. The mga current lawyers and judges sa lipunan natin. At doon namili si Duterte ng the best. Matino, ibig sabihin, hindi konsentidor. Hindi nila yuyurakan ang kanilang pangalan, ang kanilang pinaghirapang legasiya sa batas nang dahil lamang sa isang dating presidente na alam nila na mayroong valid case sa the Netherlands, sa The Hague, sa ICC, at alam nila na meron itong pananagutan sa bayan. It's just a matter of time, makakalawit din ito ng batas. Oh, at yun na nga yung nangyari ngayon, 'di ba? So, ngayong nagsalita ang Korte Suprema na wala silang natanggap na ganyan, are you guys willing to apologize publicly sa mga supporters nyo, sa mga followers nyo, sa mga naniniwala sa inyo? Or you just simply delete the fake news? But sorry, I grab it. Ayan naka-screenshot na dyan. Nakikita ng mga tao yung katarantaduhan ninyo. I admit, may mga tao na naapektuhan, hindi makatulog mula pa nung araw na nakita nila yan. And it so happened, it took like more than 12 hours bago ko nabasa yung message sa akin ni Lori. Kaya nga, napilitan na ako na i-content ito after ko isiguro sa kanya na ito ay peke. I'm aware na may ganyang mga petition. No? Pati yung isa, yung British, si Malcolm Conlan, nabasa ko sa kanya yan. Pero para i-fake news ninyo na merong 16 million signature na-receive ang Korte Suprema at pinasasagot ng Pangulo for non-extendable period of 10 days, ang ganda pa ng language ninyo, tunog pang professional. Pero ganun pa man, ano man ang anyo niyan, ano man ang itsura nito, ano man ang tono ng pananalita ninyo doon sa fake document na yan, isa lang ang maliwanag doon, fake news peddlers talaga kayo. Pati dokumento, putragis kayo. Yan ang falsification of public documents. Bakit? Biruin nyo official statement ng Korte Suprema, you use the letterhead, tapos peke, that's a falsification of public documents. Diba? Plus cyber libel yan. Libelous yan. Dapat kayong panagutin dyan ng Korte Suprema. Nakakahiya naman sa Korte Suprema natin. Diba? DOJ, tulungan nyo naman. Damputin nyo tong mga lintik na to. Yung FB page na nagkalat niyan. Ipa-take down nyo yan. Dahil hindi pwedeng sabihin, this is an isolated. Are you stupid? Bakit hindi nyo verify kung valid ba yung information na yan? Diba? Kaninang umaga, kinalkal pa natin yan sa Google. Hinanap natin yan. Baka meron nang nagbalita niyan from the mainstream. Wala. Diba? Kaya nakasisiguro tayo na fake talaga yan. At eto na nga, naglabas ng kalatas o ng mensahe ang Korte Suprema, yung spokesperson nila, na wala silang na-receive. Walang hiya kayo. Ginawa nyo pang graveyard shift, yung mga taga-Korte Suprema, na-receive ng weekends, tapos tinalakay nila kaagad. May desisyon agad sila. Inuutusan ng presidente sumagot. Pwede ba mag-isip muna kayo? Gandahan ninyo yung mga buladas ninyo. Di ba? Mahiya na lang kayo sa mga followers ninyo na tuwan-tuwa na nagpapasalamat sa inyo with matching iyak-iyak pa. No, pinaniniwala ninyo na bababa na si BBM sa pwesto, ipapalit si Duterte. Di ba? Hello, basahin nyo nga muna yung constitution natin. Okay? So mga kababayan, once again, patunayan natin, fake talaga sila. Tsaka, yan ho yung maganda kapag nagre-research ka sa yung content. Hindi ka mamamali. Okay? Ako po si JDB. Please like and share. Any thoughts about this? Please don't forget to put your comments down below.